Alam mo, bilib ako sa sarili ko ha, doon ha. Nagyayabang po ako mga ka-subscribers at mga katimang beta mo kasi sunod-sunod po yung episode at wala akong kodigo ha. Charot. O eto na po tayo, nalulungkot ako dito sa ating isa sa mga hinahangaan na sa showbiz na talaga namang since pata rin ito ay nasubaybayan ko na rin at maraming beses ko na rin itong nakakapanayam. Ang napakaganda at talaga na napakahusay ding actress na si Angelica Panganiban. Kasi doon sa recent vlog niya at sa mga balita tungkol sa kanya, nakakalungkot malaman na meron siyang bone disease na tinatawag nating avascular necrosis, yung parang mga patay o mga namatay na buto sa kanyang balakang ba tawag sa hips, tama ako doon? Hips is balakang ano. So, doon nga po sa kanyang vlog sa YouTube na ikwento ni Angelica ang tungkol sa kanyang health condition na nagsimula daw niyang maramdaman nung year 2022 during that time na siya nagdadalang tao. Sabi niya may mga iniinda siyang sakit, nagsimula daw yun nung nabuntis nga daw siya, mga 6 months into pregnancy. Yung mga nararamdaman niya dito sa kanyang balakang kakaiba na. Nung umpisa hindi niya daw ito pinansin at hindi niya alam kung saan ito nanggagaling or nagmumula, pero sabi niya nararamdaman niya balakang, sa hita at yung bandang likuran. Hindi naman natin tatawag doon, hindi naman natin maitatanggi na si Angelica medyo talaga siguro mga big bones, malalaki, kaya sinasabi nating tabain siya, tapos medyo talagang iba yung postura niya, pero napakaganda ng babaeng ito, no, na akala niya bahagi lang yun ng kanyang pagbubuntis kasi first time niya lang naman magkakaroon ng anak or nabuntis, kaya parang feeling niya normal yon. Kaya pero habang tumatagal lalo daw tumitindi yung sakit, hindi pa rin nawala, especially right after she delivered her child or baby, na eto na nga nung time na nagre-recover na siya at parang gusto niya magbalik ganda, balik alindog sa pamamagitan ng pagtakbo, pagyoga kasama ang kanyang fiancé na si Greg Homan. Nagulat siya kasi parang nahihirapan siyang huminga, kaya nagpa-ultrasound na raw po siya na hanggang may nakita nga daw na parang liquid doon sa may bandang di ba balakang niya, dito sa may bandang singit niya. So in-advise siyang mag-therapy dahil ayaw niya ngang uminom ng mga gamot-gamot kasi siguro kagaya po ako ganoon din ako hindi rin ako basta-basta umiinom ng mga gamot-gamot, di ba? Dahil we really have parang feeling natin parang kailangan protektahan natin ng ating mga kidney, mga liver, di ba? Ganun yun doon. So anyway, at the same time, naging option niya yung hindi pag-inom ng gamot kasi gusto niyang ipasusuhin yung kanyang anak. Kaya parang sa ibang paraan ng paggagamot siya, sumailalim, at yung therapy sa loob ng ilang buwan din yata na nakaramdam din naman daw siya ng ginhawa, pero after a while bumalik yung sakit hanggang naramdaman niya na nahihirapan na siyang lumakad, iyak na siya ng iyak dahil ang sakit-sakit, at bumalik na siya sa ospital at doon na nga nalaman ang naging resulta ng kanyang magnetic resonance imaging or MRI na meron nga po siyang avascular condition or avascular necrosis na ilan lamang, siguro mga sinasabi nila 2 sa 500 or 2 sa 1,000 na tawang nakakaranas. And ayon nga sa isang health website or itong nakita natin ditong artikulo, ang avascular necrosis is a disease that results from the temporary or permanent loss of blood supply to the bone. When blood supply is cut off, the bone tissue dies and the bone collapses. If avascular necrosis happens near a joint, the joint surface may collapse. It could also result in injury, fracture, damage to blood vessels, long-term use of medicines like corticosteroids, and specific chronic medical conditions among others. Hindi ko man masyadong naiintindihan yon, pero yun nga ang paliwanag ng medisina at ng mga nag-aaral nitong kondisyon na to. And
nakikita nga na ang solusyon po dito ay surgery lang daw po or parang replacement doon sa joint or something na syempre pa ikinatatakot ngayon ni nakita ko nga ni Angelica, nakita ko nga yung isang video doon na kung saan parang alam mo yon, may anesthesia nang nilagay na kinukuha na siya ng blood something para mapaghiwalay yung plasma, yung blood itself, yung red blood at saka kung ano puti, may ganun may white blood, may red blood saka plasma para makita lang or ma-distinguish or ma-identify kung alin talaga yung dapat na pag-ukulan ng pansin or gamutin dahil nga dito sa kanyang kondisyon. 'Di ba? So nakita ko na sa buto yata yung tinutusok doon para makuha mo, parang nag-extract ng blood from that. Tapos nakita ko doon na kahit pala may na yun, may tawag doon, yung pampamanhid. Ano nga sa English yun? Ikaw naman. Hindi, pampamanhid. Ikaw naman. Anesthesia. Ikaw pasensya na mga senior moment kasi pang ilang episode ko na to. Charot. Na may anesthesia, nakikita mo pa nasasaktan siya, umiiyak. Kaya awang-awa talaga ako doon kay, di ba? So, mga ka-Team Unbettable dito sa Unbearable Channel, isama naman po natin sa ating mga laging ipinagdarasal ang mga ganitong sitwasyon, kondisyon, and pakiusap na ipagdasal natin ang well-being nito ni Angelica na maggumaling siya, malampasan niya ito at kayanin niya dahil nga isa nga sa mga aktres na hinahangaan po natin na pinasaya din naman tayo, ininis tayo dahil sa husay niyang gumanap, kontrabida man siya o bida. And in-enjoy din naman natin ang mga naging TV shows niya at mga pelikula and ang pagiging mataray at prangka din niya sa mga interviews natin. May kondisyon siyang pinagdadaanan ngayon. O sana po tulungan din po natin siya na alam mo yon, kahit siguro sa mga messages lang kasi may sarili naman po siyang vlog sa kanyang YouTube channel. Padalan po natin siya ng mga mensahe na ini-encourage natin siya na ayun, magpatuloy sa buhay, magdasal, bigyan natin siya ng lakas ng loob, etc. Kasi kahit mga ganung kaparaanan po, nakakaano po yan nakakatulong, nakakagaan kahit papano sa pakiramdam. Lalo pat si Angelica naman talaga ay isang mabuting tao at ayun sa nakikita natin na pag-aalaga niya at pagmamahal sa kanyang baby na tinatawag na si Baby Bean ay na ano tawag dito, maiparamdam din natin sa kanya ang ating suporta. O yun po ang hinihiling po ng Unbettable Channel po sa inyo. Angelica baby, sa yung asawang si Greg, sa yung kay Baby Bean, keep on fighting, keep on getting positive thoughts and having that positive energies and feelings. Kasi mga ganitong bagay, lahat naman tayo sa mundo may mga pinagdaraanan, pero kung sama-sama tayong nagdarasal for a common good, for a common goal, at kung tayo naman ay nagkakaisa talaga, kahit papano naman siguro, itong pinagdadaanan na to, parte lang talaga siguro ng kung anumang pagsubok, trial, or what. But then again, sa kondisyon mong ito, nakikisa kami ng bibigay ng moral support, ng positive prayers, at lahat ng pagwi-wish na sa iyo ng maayos well. Good luck! And ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Unbetnabus, pansamantalang nagbababay dito lamang sa Unbearable Channel. Thank you!